Alamin nga natin kung may team na ba sa Cebu ang Red Cross sa pora ng Action Man, dating senador, dating SBMA chairman, dating chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, Chairman Dick Gordon ng Philippine National Red Cross. Chairman Dick Gordon, sir, magandang umaga po sa inyo. Chairman, Senator, sir. Good morning, Sir Deo Makalma. Deo, gracias. Deo lamang po, Senator, sir. Ayan, kumusta po kayo, ha? Alam po niyo, Senator, pagka ganito may mga kalamidad, unang naisip po namin Action Man, Dick Gordon. Ayan, tulad ng ginawa niyo nung sa sumabog ang Pinatubo, lindol sa Central Luzon at Mountain Province sa Baguio City. Kumusta po kayo? Ano po ang aksyon ng Red Cross ngayon, Senator, sir? Walang pahinga. Tatlong sunod-sunod sa loob ng 2 linggo na disasters. Yung una dun sa Calayan, kung saan halos na-isolate yung Calayan Island. Padala kami ng unit doon ng mga tao. At mga generator, na-isolate lang. At saka patayin. Tapos sumunod dito sa mga Masbate. Yung bagyo na naman, no? Tapos ngayon, tinamaan tayo ngayon itong earthquake, yung Ararakitbal. So sa earthquake na ito, talaga marami nga namatay, 73 so far. At alam mo, maganda sa Red Cross, marami tayong volunteer at marami rin tayong gamit na nakapreposition na. So dahil sa mga lugar na yan, kung kulang, magpapadala kami wala sa National Headquarters or dilipat namin yung mga gamit sa ibang mga bayan. So dito sa earthquake, ang nadala na natin dyan ay yung mga food truck para makakain yung mga tao kagad. So natin nasa kalye. Nagdala tayo ng mga ambulansya. Ambulansya, unang gabi ko lang 6 na tao ang kinaker natin dyan. Ng mga tao natin. At ngayon nakita mo yung mga tent ng Red Cross andun sa yung malalaki. Doon sa mga hospital. Dahil natatakot sa mga tao, doon muna sila sa loob ng Red Cross na napakaganda naman para hindi sila masyadong malisa, no? So, at ang mahalaga dyan, tubig. Dahil marami tayong water tankers, ay ibang mga hospital katulad doon sa Poco, doon sa Provincial Hospital ng Cebu, walang tubig, so namatay yung mga kuryente. So naglagay na kami ng mga water tanker. Nagtiga pa natin, naglagay tayo ng mga tatawag natin mga yung talagang malalaking lalagyan ng tubig na iiwanan mo. Tapos meron ng abang yun, 8 abang na pwede makikip yung mga tao. At yan ay dinadala natin sa mga hospital at iniikutan na lang ang 2 water tanker natin na nandun. Tama po, Senator Gordon, sir, yung tama, Senator, sir, yung generator dahil wala pa ring supply ng kuryente sa ibang lugar. Maraming lugar sa Cebu, lalo na Ambogo, ayan, Medellin at San Jeronimo at tubig. Senator, sir, baka pwede pong paikutan ng ating moto ng Red Cross itong lalo yung mga nasa barabarangay, mga liblib na lugar at sila po ay namamalibos sa kalsada. Inuuna natin din yung mga hospital. Opo. Pero umiikot yung mga water tanker natin. At nagigil na lang yung mga tao doon sa mga water tanker. Yung mga iniiwan ng mga malalaki ng lang, no? Mga 5,000 o 10,000 liters ng laman, no? Iiwanan yun. Pupuloy ng water tanker. Papasok po talaga mga tao mag-iigib doon. Para na lang water station at nakitira doon. Ang susunod dyan ngayon naghahanda na kami ng mga tents. So makausakit ang Pangulo kahapon. Yan, tent. At kikiusap kung pwede malaking tent. Opo. At nakakabalo mga kita para tent para sa 11,000 na tao. Wow. So sabi ko, meron tayo mga tent kaya ilalabas na natin. Ang kailangan namin yung lugar ng paglalagyan. Maghahanap sila ng paglalagyan, papatagin. At siguro mga ilalagay natin dyan mga family tent. Dahil bawal naman yung maglagay ng malaking tent. Kahit na 5 pamilya sa loob, siyempre baka mag-away-away.
Pero meron kami mga family tent na isang pamilya, 5, aluwag, maganda. Merong sahig. At yun ay ikakalat natin doon sa tawag nating plant na camp management. No? Ito doon, lalagyan na natin ng tubig yun, lalagyan na natin ng kitchen. Meron ng food truck, pipila, hindi na magluluto ang tao. At tuloy-tuloy ang pagkain. No? So, hinintay ko na lang yung sasabihin nila sa atin si Kevin Dixon na mahangol sila ng lupang na mahihiram nila pang samantala at lalagyan kagad natin na mabilis yung mga tent ay natin. Okay. So, kailan pa kayo lilipad ng Cebu, Senator Gordon, sir? Hindi na ako masyado lumilipad dahil makakagulo ako. Pupunta ako doon, pupunta ka pa ng mga tao, di ba? Ang importante yung mga tao na doon. Baka mga in 1 or 2 days, pag kalbado na, nakatayo na yung mga gamit, ayos lang. Pero mga tao gumagalaw kasi nila maganda ngayon. Pero pa kami mga drone. Pero kami mga tao na yung ambulansya namin, di ba? May camera sa loob yan. At kung nakikita ko na talagang hindi namin napupunahan yung tulog, kaya padagdagan ko kung siya nagagawa yun. Kaya pag dumating tayo doon, hindi na matataranta yung tao na, welcome siya sa puno, siya kayo, mabuti. Wala akong gusto ko magtrabaho sila, tapusin nila. Pwede natin, tapos na. Pag nakatayo na yung mga tent, pwede na tayo pumunta ron. Senator Dick Gordon, sir, maraming salamat. Mabuhay po ang Red Cross. Thank you and good morning. Thank you very much. Muchas Good gracias. morning, Leo. Good morning. Good morning, Senator, sir. Siguro na naman ko, may utang ka sa akin, ha? Wala kami tulog. Pabula ko na tulog araw na ito. Sige po. Magkikita rin tayo. Dating Senador, Richard D. Gordon, ang chairman ng Philippine National Red Cross, Action Man.